Ay, Pilipinas! Kumusta kayo? Maulang araw po ngayon. Nabasa niyo na ba yan, ka-coffee? Kumanta na. Nako, hindi maganda ang tono nitong mga kanta na ito at mapapahamak na talaga dito si Sara Duterte. Nako po, kumakaway na po ang impeachment. Kumakaway na po ang mga kaso para dito sa Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Paano? Yung mga tauhan niya na sinuhulan niya, hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo, kumanta na. Grabe ha, napakagalante pala ni Inday Sara Duterte. Ang problema, hindi niya pera. Pera ng taong bayan isinusuhol sa mga empleyado niya. Bakit kinakailangan mong gawin yan? Hindi ka ba tiwala sa mga tao na yan? Hindi ka ba irerespeto ng mga tao na yan kung hindi mo susuhulan? O ang paraan lang talaga ninyo manuhol? DepEd Chief Accountant admits receiving envelopes during Sara Duterte's term. Hindi ordinaryong empleyado yan, ka-coffee. Hindi rin yan ordinaryong opisyal. Yan po ay hepe. Chief Accountant po ng Department of Education. Umamin na sinusuhulan siya ng envelope na nagkakalaman ng chiching-chiching. Hindi isang beses, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima, hindi anim, hindi pito, hindi walo, kundi 9 na beses nakatanggap ng envelope dito kay Inday Sara Duterte. Sige mga DDS, sige labas. Ipagtanggol nyo pa yan. Tama ba yan? Pera ng taong bayan, ipinansusuhol. May mga sahod naman ito eh. Anong ibig sabihin yan? Bakit kinakailangan mong magsuhol? May pabor? Nako. Ipaliwanag nyo yan. Baka sabihin nyo, namumuliti ka na naman yan. Testimonya ito, ka-coffee. Dagdag na testimonya ito. A third official, pangatlo na opisyal ng Department of Education has admitted, umaamin na nakakatanggap po siya ng envelopes with cash inside during the tenure of Vice President Sara Duterte as the agency head. Noong ito po ay hepe pa ng Department of Education, mahilig mamigay ng envelope itong si Inday at may laman na chiching. Bakit kinakailangan niyang gawin yan? May anomalya yan. Paano mo ililiquidate yan? Yung suhol, sige. Maliliquidate mo pa yan? Ayan pala. Yan ang sinasabi ng COA eh. Illegal yung paggastos dito sa confidential funds eh. Malamang sa malamang dito nang galing yan. DepEd Chief Accountant Maria Runa Catalan. Yan, may pangalan na, ka-coffee ha. Maria Runa Catalan revealed at a House hearing on Tuesday that she received envelopes with money inside last year. Paano na lang kung hindi natanggal si Inday Sara Duterte? Diba? Paano kung nanahimik ang taong bayan at manatili siya dyan sa Department of Education? Ubus ang salapi. Kung ginagawa niya yan, o kung ginawa niya yan sa DepEd, malamang sa malamang, ginagawa niya ngayon yan. Dyan sa Office of the Vice President. Naku po, paano na lang pag naging presidente yan? Malakihang salapi na yan. Yes, sir. Minimal amount lang po. It's not even. It's 25,000. Wow, minimal. She said in response to the question of House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson and Manila Representative Joel Chua if she got cash from Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Isa rin dito, ka-coffee, sa hindi humaharap dito sa investigasyon na ito ng Quad Committee. In fact, may mga tao si Inday lumayas na. Lumabas na ng bansa. O bakit kayo maglalabasan ngayon? Bakit yung spokesperson niya na pre-terminate na yung kanyang kontrata? Bakit? Sige mga DDS, ipaliwanag nyo, bakit nagkabulilyaso yan sila dyan? Kanya-kanyang tago na. Dahil nabulgar na. Naku po. Paano nyo ipagtanggol ngayon yan? Tignan mo itong si Catalan, Catalan, who has been with DepEd for 36 years. Imaginin mo 3 dekada mahigit ka nang nandiyan sa Department of Education. Said she received envelopes 9 times from February to September 2023. Feeling ko ang nangyari dyan kay Catalan, hindi na siya makahindi. Kasi kung hindi siya dyan, baka kung anong isipin sa kanya, tanggalin siya, i-float siya, ilagay siya kung saan-saan. So, nakisabay na lang siya sa Agos. Tama ba yan? Mali pa rin yan, ka-coffee. May pananagutan din siya dyan. Hindi siya absuelto dyan. Pero yung kanya pag-amin, malaking bagay yan para mahinto na. Dalawa yan kailangan mong timbangin Mahinto na yung mga ganyang kalakaran at nabulgar yung mga ganyang modus ni Sara Duterte.
The Deputy Chief Accountant also admitted that she did not sign a voucher for the cash inside the envelopes. Catalan said she asked why she was being given an envelope the first time she received it. O sige, ito. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi sa kanyang testimonya. Nagtatanong siya, nagtataka siya, bakit niyo po ako bibigyan ng ganyan? Malaking halaga, 25,000. I asked Asek Shine Fajarda if it was part of the confidential funds. She said no. It's just an allowance from the Vice President. Wow! Sana all! Namimigay ng allowance. Saan galing yan? Sa sahod ni Inday. Ibinabawas sa sahod niya. Allowance daw yan. O, sige, wow, 25,000. Hindi lang siya yan. Kung 3 na yung umamin, marami pa yan na nabigyan at hindi pa lumalabas. I received it honestly on my part knowing it was not part of the confidential funds. Sabi po ni Catalan. Siyempre, alam naman sabihin na confidential funds ni Fajarda yan. Hindi niya sasabihin yan. Diba? Hindi, magdalawang isip pa siya dyan kung alam niya na sa confidential funds niyan. Manila Representative Bienvenido Benny Abante questioned why envelopes were being given to employees in the first place. According to Asik Shine Fajarda, it came from the secretary who was really just grateful sa performance namin. So I considered it not a form of bribery. It was not pressured to sign. I was not pressured to sign the liquidation. I was requested to sign. Sabi ni Catalan. Ay, nako Catalan. May pananagutan ka rin dyan. Hindi naman siya pre-pressure. Pero nag-request sa kanya na pirmahan yan. Anong ibig sabihin yan? Kaya nga sa batas natin, kapag ikaw manggagawa ng gobyerno, bawal kang tumanggap ng kahit na ano. Monetary man yan or object yan kasi makaka-impluwensya siya doon sa iyong performance. Di ba kung makatanggap ka ng suhol, syempre magdadalawang isip ka, pirmahan ko ba ito o hindi? Kung hindi ko ito pirmahan, baka ganito yung mangyari, etc. etc. Meanwhile, kapag nabigyan ka, o pirmahan ko na ito kasi wala naman gagawing masama, etc. 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 Pabor yan. Mas mabilis na hihingi ng pabor. Hindi raw niya nakikita yan bilang bribery, sabi ni Catalan. Dahil hindi naman daw siya na-pressure hindi naman daw siya pre-pressure para pirmahan yung liquidation. Pero nag-request daw sa kanya, "Ma'am, please sign this liquidation." Ganun ba yan? O siya, pirma na lang. Nako po! Dalawa silang may kasalanan dyan kasi may pananagutan din si Catalan dyan, yung kanyang pag-amin dito. Pwede rin madiin siya dito, definitely. Matanggal siya sa gobyerno at yung pinaghirapan niya for 36 years, wala siyang matatanggap ni kahit na anong pensyon o kahit na anong retirement benefits. Kapag na-dismiss siya sa serbisyo, and I think pwede siyang ma-dismiss dito sa ginawa niya. When I was in OSEC, no gifts talaga kami from anyone. No gift policy was in place. Former Deputy Undersecretary in the Office of the Vice President spokesperson, Michael Powa said. The Deputy Chief Accountant said there was no line item for incentives under the agency's budget while allowances were placed under personal services in normal, regular appropriations. Pero malinaw naman talaga kasi na hindi naman talaga pwede yan dyan. Kasi kapag additional benefits, yung mga pamilya sa gobyerno ka-coffee, yung mga additional benefits, kahit nga yung rice allowance ka-coffee ng mga manggagawa ng gobyerno, mga additional benefits yan kasi naabuso kasi noon yan. Kaya yung mga additional benefits, bukod doon sa nakatakda sa batas, kinakailangan ng approval ng presidente. Presidente ka-coffee approval. Even yung rice allowance, even yung rice allowance na yan, even yung educational allowance na yan, mga additional incentives yan, additional benefits yan, kinakailangan aprubahan pa yan ng Office of the President o ng Presidente. O saan ito? No, may monthly allowance ka, 25,000, anong basis niyan? Wala nga sa line item niya, Saan uhugutin yan? Kung hindi may paliwanag kung saan, paano mo ililiquidate yan? Di ba? Obvious na obvious. May pinagkunang illegal. Catalan said she was made to understand the cash came from the personal money of Duterte. Ayun. Yun ang pinalabas. Imagine mo, ang dami nila. Sige, let's do the math. O, sabihin natin 20 sila. 20 sila. Tapos, every month nakakatanggap ng 25,000. 500,000 a month yan. Kalahating milyon yan. Magkano lang sahod ng Vice Presidente? 300,000 plus. Abonado pa siya ng 200,000. Kung galing talaga sa personal money niya yan. Bogus. Imposible. Hindi galing sa kanya yan. She said there was no instances of persons being given envelopes with cash in previous administrations. See, nadumihan ang DepEd. Sa totoo lang. Nadumihan. Sagrado dapat yung DepEd na yan
Kasi education is educational institution. 'Di ba? Sila yung magtuturo sa mga manggagawa tapos dito nag-originate. Nung panahon ni Inday Sara Duterte itong mga kalokohan na ito. Catalan also said she did not receive envelopes prior to the release of the confidential funds in February. It's something irregular. It does not happen. It did not happen prior to the release of the confidential funds. Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. O ngayon, feeling ko hindi na naman pamumulitika yan. May mga testimonya, sagutin na to ng Office of the Vice President. Hindi pwedeng laging sagot yan, namumulitika. Pinupoliticize na naman itong issue na to. Yari siya dyan. Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro asked Catalan, what would be the difference if the cash came from the Duterte's personal funds and confidential funds? Yan, hinuhuli siya dyan. In fairness, magaling tong si Luistro, ha? Si Congresswoman Luistro. I could have refused po kasi po may nababalitaan po ako pag confidential, medyo may problema, Catalan responded. Ano na lang ito, hindi na ako naniniwala kay Catalan dyan. Itong ano na lang, alibay na lang ito ka-coffee para linisin ang kanyang sarili dyan. Kasi alam niyang bawal in the first place na tumanggap ng suhol dyan. Wala, nahuli na kinakailangan mo na lang dyan kahit papaano yung guilt sa sarili mo mabawasan, di ba? Nandiyan na sa face na yan si Catalan. Good thing din naman, umamin siya. Di ba? Pero yun nga lang, yung serbisyo niya sa gobyerno, baliwala lahat yan na pinaghirapan niya for 36 years. Burado lahat yan. Representative Luistro warned Catalan of her possible liability regardless where the money came from. Exactly, buti na-raise itong issue na to. If that money is part of the confidential fund, then you will be implicated for a possible case of malversation. Yun pala, masaklap pa ito ka-coffee. Hindi lang dismissal sa trabaho na yan, malversation na yan. But if that money is part of personal money of Vice President, please understand that the mere act of receiving money, you being in the government, already constitutes a violation of the law. This is provided under Anti-Graft and Corrupt Practices Act or RA 319. Kung ikaw kawanin ng gobyerno, you are made to understand, di ba? Anong ibig sabihin yan? Bawal kang tumanggap ng regalo, ng suhol. Dahil pasok yan dyan sa probisyon ng batas na yan. At mananagot ka dyan. Prior to the questions on the envelopes, Catalan was grilled by lawmakers for signing a liquidation report for 112.5 million pesos in confidential funds without checking the supporting documents. Yun ang problema dyan Niliquidate kasi pag confidential funds, mas madali itong iliquidate as compared to the regular funds na ini-issue sa mga government agencies. Diba? Hindi naman inisip ni Catalan na magiging ganyang ka-controversial yan. Nasisilip sila ngayon. Biruin mo yung kalokohan na ito. Ang bigat ng kalokohan. Marami-raming Catalan ito. Marami-raming kasalanan. Kalokohan ito. The said funds were withdrawn as cash advances by DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda, who is the husband of Assistant Secretary Fajarda. Employee ba yun ng DepEd? Nag-withdraw ng pera? The money was withdrawn through 3 separate checks worth 37.5 million in first 3 quarters of 2023. Catalan maintained she was requested in a nice way, not pressured by Assistant Secretary Fajarda to sign the report since it is part of her mandate. Grabe! Grabe ang ginawa dito ng mga opisyal ni Sara Duterte. Yes, Your Honor, because it is needed as a covering letter or covering document to the liquidation documents, supporting documents. Catalan explained on why she signed the liquidation report. Kung iintindihin mo rin naman si Catalan, pag hindi niya naman pirmahan yan, pag inita naman siya ni Sara Duterte dyan, gawa na naman siya ng issue dyan. Diba? May isang matapang na opisyal ng DepEd dyan Ginawa ng issue ni Sara Duterte dahil tumaliwas sa kanya. So, posibleng mangyari din sa kanya yan. When asked if she thinks the envelopes were a form of a pressure, she said maybe. Mami na rin siya. Nadudulasan siya dyan Former DepEd Assistant Secretary Reynold Monsayak, former Undersecretary Retired Major General Nolasco Mempin, and current Undersecretary Revzi Escobedo denied receiving envelopes. Matataas na opisyal ito, hindi rin sila nakatanggap. So baka yung envelope ka-coffee, para sa mga sa mga organic official ng DepEd. Yung kumbaga hindi kayo mga appointee, hindi ka presidential appointee. Yung mga organic employee, mga nandiyan na talaga. Pero kinakailangan yung kanilang pirma. Halimbawa, ito yung chief accountant. Kailangan ng pirma para sa liquidation Powa earlier said she received envelopes during some instances
from Duterte herself. Hindi ko po alam na may ganyang pupunta sa office, binibigyan ng envelope. I think anyone who has worked with the VP would know that the way she does things is highly compartmentalized, sabi ni POA. In previous hearings, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado and DepEd Director for Resty Ocias confirmed they received envelopes with cash inside during Duterte's term. Oh. May dalawa pa na nauna na umamin. Mercado said she received envelopes containing 50,000. O mas malaki pa ito. Si Catalan, 25,000 lang. Si Mercado, 50,000. Si Osaya said he got envelopes with amounts ranging from 12,000 to 15,000 each. Ang daming salapi o winaldas, oh. Both officials said they got the envelopes from Assistant Secretary Fajarda multiple times and stopped receiving the same in the fourth quarter of 2023. The Office of the Vice President has yet to issue a statement on the envelopes. Alam mo ka-coffee, ang posibleng mangyari pa dyan, ilaglag ni Inday Sara Duterte itong USEC, dating USEC Fajarda, itong Sunshine. Ilaglag niya yan. Kawawa ka naman. Ilalaglag ka na yan. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong inutos dyan kay USEC. Pero malinaw naman yan, yung USEC Fajarda na yan, hindi yan kikilos nang walang basbas ni Inday. Saan niya kukunin yung pera na yan? Hindi naman niya kukunin sa personal money niya yan. Magkano lang sahod ng USEC? 200,000 plus. Alam naman doon kukunin yan. Diba? Wala rin naman revolving funds yan na ganyan kalaki. O yung pondo, kailangan pirmahan pa rin niya ng head of agency. So yung instruction ni Fajarda, malinaw na manggagaling sa principal niya. Kay Inday Sara Duterte. O naku po. Ano ngayon yan? O sige DDS, ipaliwanag nyo yan. Bakit nagkakaganyan? O wala pa rin kasalanan si Inday dyan. Kasi pinupulilitikan na naman siya dyan. Naku po, sana magising na kayo sa katotohanan. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Stressful ha? Stressful ito ka-coffee ha? Stressful din sa side ni Sara Duterte. I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, baka hindi pa po kayo nagkukomento. Like and follow ka-coffee sa Facebook, nasa YouTube. Please subscribe at hit na rin po yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. O siya, kayo magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!